Magkakabit tayo ngayon ng Speed Tuner Super Labo Wing Bell galing kay Ryan of Ryan's Laboratory Speed Tuner Caloocan. Itong bell na to pwede to sa Honda Click 125-150, PCX, Airblade, tsaka ADV Click 160 pwede rin. Tapos ang presyo nito sa Shopee is nasa 1.5 to 1.7. Pwede mo kayong gumamit ng vouchers para mas mura. Nalike yung link dito sa description. Kabit natin siya ngayon kay ADV 160. Ito na yung wing bell natin. Meron siyang nakasulat na Power of Momentum, Labo Wing Bell, Honda, powered by Speed Tuner. Powder coated siya na kulay white. Meron siyang wing dito. Yung stock kasi wala. Or meron din, maliit lang. Speed Tuner din to na naka fine thread na groove. Ito ay thread type yung groove, tapos naka powder coat na black na stock ng ADV 160 na bell. Yung stock bell na naka-groove yung gamit ko ngayon. Ito naman yung dati kong gamit na Labo bell, same design pero mas malaki yung wing nito. Itong super wing bell. Pansin nyo naman siguro, mas malapad to. Itong wing mismo, itong reinforcement. Parang heat sink na din for heat dissipation. Ito manipis lang, makapal ng konti sa stock. Tapos ito mas makapal yung wing. Naka powder coat din to, tapos thread type din yung groove niya. Itong super wing bell kasi linear groove, CNC made na siya. Pero sabi ni Ryan, iba na daw yata yung material na gamit compared dito. Kasi iba na yung supplier na kinukuhanan ni Mickey ngayon ng mga bakal. Made in Philippines kasi to. Sa Pilipinas na mismo ginagawa yung mga bell. Kumukuha na lang siya ng raw material sa ibang bansa. Compare naman natin yung timbang niya. Super Labo wing bell, 800 grams. Yung stock ng ADV 160, 825 grams. Mas mabigat siya ng konti itong stock. Mas lalakas ng konti yung arangkada dito kasi mas magaan siya ng konting-konti. Pero konti lang naman. Pero halimbawa, Honda Click yung stock bell nyo. Mas maglalagay kayo nito. Malamang mas mabigat to kaysa dun sa pang Honda Click. Posible na mas tumaas yung top speed nyo dun. Kasi kapag mas mabigat yung bell, mag-i-aid na siya sa pagdulo mo. Parang nakakaipon siya ng momentum. Ito namang version 1 na Labo bell. 700 grams, mas magaan siya compared dun sa dalawa. Ito, mas malakas ang arangkada kasi pinakamagaan siya. Sa experience ko naman dito, sa magaan na bell, na-deform siya. Ayan. Pansin nyo, may mga sunog siya dito sa loob. Hindi ko alam kung dahil to sa material or dahil lagi namin ginagamit ni OBR to nung sa mga ahonan, sa may New Clark City, kung saan sa amin napunta na puro ahon lagi. Kasi kapag ka mas magaan, kukunti yung material na for heat dissipation. Kaya mas mabilis siya uminit na posible na mag-slip na yung clutch mo. Kaya parang masusunog siya. Pero depende yun syempre sa load na dala nyo. Ako kasi pag angkas ko lagi si OBR, mabigat ang load. Tapos yung weight din ng ADV, mabigat. Factor din yun. Or yun nga, pwedeng sa material, kaya nasunog kagad. Pero matetest natin yan dito sa bago na wing bell. Kaya lang yun nga, hindi ko alam kung same material pa rin sila. Baka iba na. Test na lang din natin. Tingnan natin kung mag-overheat to kagaya ng isa na masusunog at madedeform siya. Hopefully, hindi na mangyari yon kasi hassle pag gaganon. Parang magdadragging ganon pag oblong na yung bell mo. Ito kasing stock. Ayan, hindi naman siya na-deform or nasunog. Kalawang lang yan yung nasa mga sulok-sulok na yan. Same din ng pinagagamitan namin ni OBR dun sa may New Clark City na puro ahunan. Hindi siya na-deform or nasusunog, nag-overheat. Itong stock. Itong part na to papasadahan ko ng liha kasi parang may mga umbok-umbok siya ng pintura. Para pag ginabit natin, lapat na lapat siya. O flat na flat yung pagkakalapat. Alisin ko lang yung mga pintura dito. Yan, okay na. Nakinis ko na yung ibabaw na part. Lapat na yan pag kinabit natin. Iwas gewang, syempre. Ganito pala yung kain nung thread type na groove. Mag-iiba na yung kain yan ngayon kasi linear groove na yung gagamitin natin na bell. Linisin natin, wet wipes lang gamit ko pag naglilinis nito. Tatanggal naman yung mga itim-itim. Labo clutch tong gamit ko with 1000 RPM na clutch springs. Galing din kay Ryan to. Labo clutch. Kudkud lang na ganyan ng wet wipes. Matatanggal na yung mga itim-itim niyan. Yung difference ng groove niya is ito nga linear. Yan, para mga lines siya na dikit-dikit. Ito naman fine thread means thread. Parang thread ng tornilyo. Tapos mas malalim tong sa linear groove na bago na super Labo wing bell. Compared dito sa fine thread groove. Kabit na natin dito. Super Labo wing bell. Flywheel holder, 19mm socket, 49 Newton meters. Start natin yung motor.
HSTC off. Pause rev natin. Belt ko medyo mapagpag na siya kahit wala na yung tuning washer, yung K-Works na pulley set. Palitin na kasi ang belt ko kasi below na siya sa service limit. Nisilip ko dito, wala naman siyang gewang. Pero malalaman mo naman kasi yan kapag unang salpak mo dragging agad. Tapos kahit napalapat mo na yung groove sa lining, dragging pa rin. Sign na yun na deformed yung belt. Straight naman yung ikot niya dito. Walang gewang kumbaga. Pero try natin, test ride. Test ride natin sa ADV sa bagong Speedtuner Super Labo Wing Bell. Sa unang under niya, okay naman, wala siyang dragging. Naramdaman naman yan pagka magda-dragging yung pag una pa lang, lalo pag low speed, parang tumudulas-dulas siya, hindi siya kapit kaagad. Ito wala naman, wala akong naramdaman na dragging. Yung weight niya naman na mas magaan siya ng 25 grams compared sa stock ng ADV 160. Mas bibilis ng konti yung arangkada, ayan nga. Pero konting-konti lang kasi maliit lang yung difference. Unlike dati na from stock na mabigat na 825 grams, tapos nung gumamit ako nung version 1 na Labo Bell na 700 grams, ramdam ko talaga yung lakas ng arangkada niya nung nagpalit ako ng mas magaan. Ito sakto lang, siguro konti lang na dagdag kung meron man. Tapos nung na-deform siya, syempre binalagay yung stock na naka-powder coat nga. Ang naramdaman ko naman noon, parang humina yung arangkada, parang nahinaan ako. So ang ginawa ko noon, naggaan ako ng bola para makuha ko ulit yung nakasanayan ko na arangkada doon sa magaan na bell. Yan, nakuha ko naman yun, naggaan lang ako ng bola. So yung idea noon, pag mas mabigat yung bell, dapat mas magaan yung bola mo. Kung nakukulangan ka sa arangkada or nakasanayan mo na ganun yung lakas ng arangkada mo, kasi parang hihina sa arangkada, mas mahirap kasi yung paikutin kasi nga mas mabigat. So sa case natin nga, kasi kay ADV mas magaan pa yung Super Wing Bell compared doon sa stock bell na ADV. Pero kung yun nga sa click nyo gagamitin, so on the click ADV 150, PCX 150, tapos click 150, click 125, pare-pares ng bell yun na mas magaan compared sa stock ng ADV 160. For lahat ng 160 engine ni Honda, same ng bell, yung mabigat, yung dalawa lang yung butas. Yung mga 150 tsaka 125, mas magaan yun, maraming butas yung bell ng parang 6-5 butas ganun. So doon mo maramdaman yung effect na mabigat talaga yung bell, na kailangan mo magaan ang bola, depende sa preference mo syempre. Tapos yun, may effect nga siya sa dulo. Si Honda Click ko pala naka ADV yun na stock bell, so mas mabigat. Para na rin ako doong nag wing bell, yung weight niya compared sa stock ng Click, kaya malakas dumulo yung Click ko 120 pataas ang nadadudulo ko doon. Pagdating sa duluhan dito sa kinabit natin kay ADV, same lang yan, wala magbabago sa dulo dyan, kasi nga almost same or mabigat lang ng 25 grams yung stock. Mas magaan to ng konti, yung konting dagdag sa arangkada. Wala talaga siyang dragging sa low speed yan. Yung tipong ganyan lang ang takbo mo. Usually diba sa traffic, wala, maganda yung kapit nung bago niyang groove. Kahit pinapalapat ko pa lang siya, wala akong nararamdaman na dragging. Magkakatalon na lang to sa material, yung tibay ng material niya. Kung kakayanin niya yung sa mga unan na hindi siya mag-overheat, hindi siya mag-iinit masyado. Siguro after 3,000 kilometers, gawan ko ng update vlog para makita natin yung condition, kung nasunog ba or hindi. Mas nakangin yan. Birahin nga natin. Mas nakangin. Punta pala ako ngayon sa Honda Daewoo Guanson. Bibili na ako ng bagong belt para kung may ka-time ako, tapos maganda yung panahon, hindi ganito na sobrang lakas ng hangin. Matatry natin yung top speed nito. Pero so far okay naman siya, walang dragging, walang vibration na kung ano. Lakas bumilis ng konting-konti sa arangkada. Yun namang version 1 na Labo Bell, okay din yun, pero tingin ko mas okay yun kung sa patag nyo lang gagamitin, tapos solo rider lang kayo, hindi kayo nag-aangkas palagi. Feeling ko lang hindi pa rin ako sigurado, kasi kung baka material pala talaga kaya mabilis masunog. Pero yun nga, dahil lightened siya, kaya konti yung material niya for heat dissipation, kaya nasusunog. Anong ginagamit ko yun, maganda siya talaga yun, lakas ng arangkada, sige magaan. Tapos same lang din yung dulo, kahit magaan siya, hindi siya nawala ng dulo
dulo, same lang. Mas madali kasi siyang paikutin ng makina kasi nga magaan. Pero yun nga, nasunog siya. Anong katagalan? Pero matagal ko rin nagamit, ilang buwan din bago siya nasunog. Tapos yun, factor talaga yung weight din ng ADB. Tapos yung load na dinadala namin, angkas ko lagi sa OBR. Tapos yung terrain na laging ahunan. Nakikita nyo naman siguro yun sa mga vlogs ko. Sa may dansa nyo, Clark City, puro ahunan dun na matarik talaga. So yun yung mga factors. Pero kung sa patag nyo gagamitin, okay yun, yung mas magaan na bell. Yan, pag slow speed na ganyan, walang dragging, kapit kagad. Hindi pa napapalapatan ng maigi, pero maganda na kagad yung performance niya. Limlim ngayon, ano, parang uulan, kaya akong bilisan, bilhin agad ako ng belt. Tapos uwi na rin dito sa may Honda Daog Wanson. Meron din naman sa Shopee nun nung belt. Kasi syempre dito lagi naman may available sa mga kasa dito. Kaya dito lang ako nabili. Yung nabibilang ko sa Shopee ng mga genuine parts sa Metrocycle Inc. Bicol Speedtech. Mga genuine yung mga parts dyan. Tapos ito sa Shopee ni Ryan sa Labo Store, Speed Tuner Caloocan. Lagay ko yung link nito sa 1517 nga. Tapos yun, meron din itong na pang NMAX Aerox. Iba-ibang motor, M3, Sporty, madami. Saan ako kulay black yata yung pang Yamaha, yung pang Honda kulay white. Beat wala pa yata. Ibang version yung pang Beat, hindi yung super Labo wing bell. Ganda kasi ng design na to itong Labo wing bell. Tapos sakto pa yung Ventura, ang ganda din kulay white. Ganda siya tingnan. Honda Daog Wanson. Ito na yung belt na nabili ko dito sa Honda Daog Wanson. 23100 K1Z J12. Pwede rin yung isa na N21 K1Z N21. 917 ang bili ko dito sa Honda Daog Wanson. Para maka-break in. Sulit yung hangin. Hindi ko pala napakita yung mileage. So after 3,000 kilometers, buksan ulit natin. Gawang vlog. 35,998. Current mileage na ADV. Yung belt na ilalagay natin.